So, for today's topic po is all about conjugation. Okay, Korean conjugation. Ay, ano ba yung conjugation? Ano ba yung ibig sabihin ng conjugation? Pagbabago ng paniwa. Ano? So, kung sa English ay verb. Okay? Para ano? Okay? Para malaman mo kung ito ba ay nasa, o ito ba ay nangyayari pa lang. Okay? Or nasa present tense. Ano? Okay? Nangyayari pa lang. Or nasa past tense, nangyari na. Or nasa future tense na, mangyayari pa lang. Okay? Yan yung tinatawag na pagko-conjugate. What else? Ano pa? Para malaman mo or para ma-inform siya into ano? Formal, polite, and casual. Ano ba yung formal, polite, and casual? Kasi in Korean, there are 3 different speech levels. Okay, ano ba yung speech levels na yan? Ano yan? Formal, polite, and casual. 3 yon. So, saan ginagamit ang formal speech? Ginagamit siya when you're talking to your boss and someone na mas nakatatanda sa iyo. Kapag makakausap niyo yung mga professionals, so gumagamit din po sila doon ng formal, level of speech. Okay? So, ano naman po? Saan naman po ginagamit yung polite speech? Okay, so ginagamit siya in daily conversation. What else? Kung sa Korea kasi, mas ginagamit nila sa daily life is yung polite. Okay? Yung may yung lahat sa dulo. Yung. Okay? May paggalang na din yan. Ano ba yung speech level? Ibig sabihin ng speech level, yung gaano kataas yung paggalang. Okay? Kung baga sa atin ay may ho na, may po pa. Ano? Okay? So, yun yun. Yung kung gaano kataas yung paggalang ng pagsasalita nila. Depende kung sino yung kaharap nilang tao. Okay? And then, yung casual, so, family member, ginagamit nila yan. So, pag casual, ibig sabihin, yung casual ending lang, wala siyang ending na yo or nida. Okay? Wala siyang speech level. Kumbaga, sa atin ay alam po, hindi nangangano po. Ano? Okay? So, yun po yan. Alamin muna natin, bago tayo mag-conjugate, yes, yung ending nila per tenses. Okay? So, ang ending kasi ng present tense po, okay, so ang ending, you will use the ayo and oyo sa present tense. Then, next one, yung past tense nila is a, soyo. Pag sinabing past tense, nangyari na, so idudugsong nila ito. Okay, yung ending nila ay a, soyo, or o, soyo. Sa future tense naman po, okay, hindi siya dalawa. Kapag nag-end sa vowel, you will use the real goyeyo. And then, kapag sa consonant nag-end, okay, yung verb stem, you will use the ul goyeyo. Okay? Sa polite speech po yan. Okay? Sa polite speech. Iba pa po sa formal speech. Ano naman yung ginagamit nilang pandulo? Ending. Kapag ka nasa present tense, tapos formal level of speech. Kapag ka, hindi siya dalawa ha. Okay, depende. Kapag nag-end sa vowel yung verb stem, you will use this dinida. Kapag nag-end sa consonant, you will use the sumnida. So, parehas sila ng meaning, pero different degree, level of speech. So, mas magalang to, formal to eh. Okay, pero magalang rin naman po ang polite, pang daily use yan eh. Okay, so past tense po, sumnida or o sumnida. Okay, sorry, hindi ko pala nalagay dito si heyo. Sorry, nalimutan ko po. Yan eh. Okay, and then si he, soyo. Mamaya ko explain bakit may he, soyo pa. Ano? Okay? And this one, asimnida, past tense, asimnida or he, simnida. So, yan yung ending nila. And then, sa future tense ng formal speech, so, pag nag-end sa vowel yung verb stem, real komnida. Pag nag-end sa consonant, ul komnida, yung ending na ginagamit. Okay? So, malalaman mo yung tenses, kung nasa ang tenses na. Kung nangyayari pa lang, kung ito yung pandulo. Okay? Kung nangyari na, ito yung ending nila.
Kung mangyayari pa lang, ito yung ending nila sa formal speech. Okay? So, are you ready to conjugate, guys?